Ayan, so magandang gabi po ulit sa ating lahat. So gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung comment na to. Ang sabi po kasi na dito, matigas pala yung ulo nyo. Mas marunong pa kayo sa doktor, aral sa inyo yan. Ayan, so nag-comment po kasi siya dun sa na-share namin na regarding sa experience namin kung bakit hindi siya agad-agad nag-dialysis. Parang ganun po. So, ang reason po kasi noon, sir, dumating po kasi kami sa point na gusto na namin gawin lahat ng paraan para gumaling lang yung asawa ko na hindi na po niya kailangang mag-dialysis. Yun po yung rason kung bakit hindi po siya agad-agad nag-dialysis. Siyempre, nag-search po kami kung saan-saan, YouTube, TikTok, Facebook, Google, and may mga iba po na nakapag-try at nagsabi na gumaling po sila sa pagda-diet, sa pagtitake ng herbal, mga ganun po na testimonies. And yun po, since sugal na din po kasi gusto po talaga din namin na gumaling siya sa paraan na yon. Kaya yun po, nag-try kami ng mga herbals, ganyan, trinay namin yung mga testimonies na sinasabi dun sa mga napanood namin. Pero yun nga lang po, hindi po pala applicable sa asawa ko yun. So, depende din po kasi sa pagtanggap siguro ng mga katawan po natin. So, yung iba po kasi sinasabi doon na gumaling sila nung tinake nila yun. Yung iba naman po gumaling dahil sa pagdadayat nila. So, sa asawa ko naman po, trinay din po namin yung mga yun. Ang nga lang po, hindi po applicable sa asawa ko. So, yun nga po yung sabi ko kanina, depende po siguro talaga sa pagtanggap ng mga katawan natin. So, praise God lang talaga, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil po, nalampasan po niya yung worst na stage na yon. Kasi from 1,200 nga po na creatinine niya, umabot po siya ng 2,100 dahil nga po, hindi po namin siya pina-emergency dialysis agad. So, yun lang po yung reason kung bakit hindi po namin siya pina-dialysis agad. And ang rason din po kung bakit namin sinishare yung mga experience po namin sa inyo is para po, wag po kayong matulad sa amin na inantay pa na mag-worsen yung situation. And for sure, nakaka-relate din po yung iba dyan, lalo na yung mga family members or yung mismong nagkakasakit, na ayaw din po talaga natin na may na-hospital or as much as possible, ayaw po natin na may mag-dialysis sa pamilya natin or magkasakit sa pamilya natin. Kaya hanggat maaari, kung meron pong ibang way, di ba? So, gawin natin. So, yun po yung ginawa namin sa asawa ko. As in, ginawan po talaga namin ng paraan para hindi po siya mag-dialysis. Pero yun nga po, ayan, so talagang nag-dialysis siya, hindi po kinaya ng katawan po niya. So, yun. I hope clear po yun sa inyo. And yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. So, kung may mga questions pa po kayo regarding process ng transplant, ganyan po, or yung kung ano yung experience namin nung nagda-dialysis pa yung asawa ko, or di kaya naman po kung paano namin na-provide yung mga pangangailangan namin para makapagpa-transplant. Kasi kami din po, walang-wala din po kasi talaga kami. So, yun lamang po ang nais kong i-share sa inyo. And thank you so much. Bye!